Isang magandang gabi po sa bawat isa sa atin. Ito po muli ang inyong kamanggagawa, Brother Paul Ditose, Pastor po dito sa Jesus Christ Baptist Church, Santa Maria, Bulacan. At welcome po sa ating oras sa salita ng Diyos or our time in the Word. Tayo ay nagpapasalamat patuloy sa Diyos sa kanyang patuloy na sustento, pag-ingat, provisyon sa bawat isa sa atin. Hindi lamang po sa mga pisikal o material, kundi lalo na sa mga spiritual na mga pagpapala, mga spiritual na provision. At as we have learned sa salita ng Diyos, yung kanyang preservasyon sa bawat isang mananampalataya. And the truth is, ang rason kaya tayo nakakapagpatuloy sa pananampalataya, bakit tayo hanggang ngayon ay mananampalataya pa rin ni Kristo, ay hindi dahil matibay ang hawak natin sa Panginoon, kundi dahil matibay ang pag-iingat sa atin ng Diyos. We are kept, not by our own power, says Peter, we are kept by the power of God. At purihin ng Diyos sa mga biyaya niya ito. At patuloy tayong nare-remind sa katotohanan na anuman ang ating sitwasyon, tayo matuto na maging mapagpasalamat sa Diyos, tayo matuto na maging mapagpuri sa Panginoon, tayo ay matuto na tayo ay patuloy na magkaroon ng kagalakan sa Diyos. Yes, even through hard times. Hindi ibig sabihin laging nakangiti ang Kristiyano, but even in the midst of tears, sa gitna ng mga pag-iyak, sa gitna ng mga maaaring problema, kabigatan, kalungkutan, ay nahandun pa rin ang kagalakan sa Diyos, pagtitiwala sa Diyos. And I hope yung ating mga nakaraang pag-aaral sa Book of Psalms and in some of our studies more on Sunday evening ay nandun tayo sa Book of Psalms at tayo po ay natututo sa mga biyaya ng Diyos sa ating mga pag-aaral po na yon. Even in the midst of troubles, nahandoon ang pagtitiwala sa Diyos. Ilan ho munang mga paalala at announcements para ho particular sa ating mga kapatiran sa JCBC. Ang ating hong gawain sa mamaya pagkatapos ho ng ating time in the Word 7:10 or 7:15 p.m. ay magkakaroon tayo ng online prayer meeting at inaasahan ho ang bawat mananampalataya, kapatiran ng JCBC ay makasama po sa ating hong sama-samang pananalangin sa Panginoon. And then, ikalawa, ang ating gawain sa Sunday, 8:30 a.m., ang ating Sunday school. We're still studying about the doctrine of Christ. At pag-pray ko natin na patuloy tayong lumalim pa sa pagkakilala ni Kristo. And then also, yung ating Sunday morning service and then Sunday evening service. I would like to covet your prayers, mga kapatid, sa lalo na sa ministry ng pagtuturo at pangangaral ng salita ng Diyos. Sana wag mo isipin na, si Brother Paul, ilang taon niya nang ginagawa yan, alam niya na yan, sa rin. No. Nahandoon na palagi ang pangangailangan ng inyong panalangin. Palagi ang pangangailangan ng biyaya, karunungan, kapangyarihan mula sa Panginoon. And nawa ay patuloy niyo kaming laging alalahanin. At hindi lang po si Brother Paul, maging ang ating mga kapatiran, particularly si Brother Lester John Abella sa La Union, Brother Joel Cristobal sa Cainta Rizal, si Brother Cunard Aviva sa Thailand. These are workers of God na atin pong sinusuportahan. So let's also always be praying for them at maging sa ibang mga manggagawa ko natin to faithfully and powerfully preach the Word of God as we should. So hiling namin ang inyong panalangin. Pero pray natin yung ating gawain sa Sunday at nawa ang bawat isa ay patuloy po na mag-imbita. Yes, dumaan ang ating anniversary, pinag-imbita natin yung ating live stream. Patuloy natin gamitin ito, itong platform ng mga social media upang tayo po ay again, hindi natin gusto yung exposure natin, kung hindi yung exposure ng salita ng Diyos ay maikalat pa. Again, kung meron tayo mga kapatiran na medyo mas adapted sa mga social media, si Brother Paul ay hanggang Facebook lang, wala akong Twitter, wala akong other social medias, but you can maybe use it again to the furtherance of the Word of God, for the glory of God, para makaabot pa ng marami ang ebanghelyo at nawa ay patuloy na gamitin ito ng Panginoon para sa kanyang kaluwalhatian.
Okay? And then sa Sunday, Lord willing, ay magkakaroon tayo ng short business meeting, some updates tungkol sa mga napag-usapan natin 2 Sundays ago, because by God's grace ay nagsimulan, sabihin natin na medyo puwersahan na simulan ng ating online or digital ministry because of the pandemic, but we see how God has been using it. So plano natin i-upgrade ito because we think it wise, na yung ating online ministry is here to stay, and by the grace of God, He has given us some people na mas maalam sa mga bagay na ito na makakatuwang sa atin pong online ministry. So we think it is time upang gawin po ito. So let's be in prayer for that. At yung mga kapatiran, mga kasama ko dito sa church, we will have a short business meeting, at doon po sa mga kapatiran na hindi makakasama ay magsisend po tayo ng message sa inyo, just for an update, and also to get your suggestions or opinions sa mga bagay-bagay. So again, kulang ang kaalaman ni Brother Paul, kailangan po ang mga input, advice ng ating mga kapatiran tungkol sa mga bagay po na ito. So nawa ay pagpalain ng Diyos, tulungan tayo patuloy ng Panginoon, at bilang isang katawan ay kumilos tayo sa direksyon na kung saan mas maluluwalhati ang Panginoon, at mas magaganap natin yung dakilang commission, the Great Commission, to make disciples. That's one of our primary objectives as a church, to make disciples. And we will, by the grace of God, we will use this platform of social media, internet and whatnot, para ho sa bagay po na ito. Okay, so let's be in prayer for that. So I think that will wrap up our announcements and reminders. Again, kung meron may mga birthdays, kung meron mga anniversaries, please remind me para mabati po natin sila. Gusto po natin yun. So, ngayon sa day ito, bago tayo dumako sa ating pinaka-lesson, manalangin po muna tayo. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, kami po ay lumalapit sa iyo. Kinikilala namin sa aming sarili kami mahina, sa aming sarili kami walang magagawa. O Panginoon, hiwalay sa iyo, kami walang pag-asa. Salamat, O Diyos, sapagkat alam namin sangayon sa iyong salita. Hindi man maabot ng aming kaisipan, pero ito ang katotohanan na aming tinatayuan, na bago palalangin ng sanlibutan, minahal mo na kami, pinili mo na kami. Inilaan mo na si Jesus para mamatay para sa amin, upang kami ay maligtas. Pinili mo na kami upang ampunin, maging bahagi ng iyong pamilya. Ikaw na nagtalaga sa amin upang kami ay maging mga anak mo. Ikaw rin ang kumilos sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu, pambuksan ng aming mga puso. Ikaw rin ang gumamit ng mga kaparaanan upang ang iyong tawag sa amin sa pamamagitan ng Ebanghelyo ay marinig. At ikaw rin ang bigay sa amin ng pananampalataya. At ang pananampalatayang ito, Panginoon, ikaw ang patuloy na nagsusustento. Oo, hanggang kami ay umuwi sa iyo, o kami ay datnan ng iyong muling pagdating. Alam namin, Panginoon, na ikaw ang nagplano ng lahat ng ito, hanggang sa dumating ang sandali na kami ay luluwalhatiin kasama mo. Oo, Panginoon, ito ang aming pag-asa. Tulungan mo kami na tumingin, alalahanin, tumungtong, at mamuhay ayon sa mga katotohanan ito. Tunay, ang lakas ng hatak ng sanlibutan, ang tindi ng pita ng laman. Tulungan mo kami na mapaalalahanan. Tulungan mo kami maging matatag. Tulungan mo kami na huwag maligaw sa kaliwa o sa kanan, kundi manatili sa gitna ng iyong katotohanan. Nawa patuloy kami mamuhay ayon sa katotohanan na iyong pinaalam, pinakita, at aming sinasampalatayanan. O Panginoon, ngayon sa daling ito, kami lalapit sa iyo, aking aming po darating na gawain sa Sunday. May hihiling ang iyong paggabay sa bawat gawain, lalo na sa gawain ng pagtuturo at pangangaral ng iyong salita. Luwalhatiin mo ang iyong pangalan. Luwalhatiin mo ang iyong bugtong na anak. Aming hinihiling ang iyong pagkilos. Yan din, Panginoon, sa bawat isa sa amin na may iba't ibang mga dalahin, kalagayan, problema, hamon na hinaharap, o maaaring may tukso na pinaglalaban. Tulungan mo kami, O Diyos. Tulungan mo kaming kunin ng lakas sa iyo
kaming tumingin kay Kristo sa Ebanghelyo. Dito kami tumungtong, dito kami kumuha ng lakas, dito kami kumuha ng pag-asa. O muli, Panginoon, sa aming pag-aaral din ngayong gabi, tulungan mo kami. Bigyan mo kami ng bukas na puso't isipan upang aming makita ang mga dakilang bagay mula sa iyong salita. Gabayan po ako bilang tagapagturo ang bawat isang makikinig. Ikaw po nawa ang patuloy na mangusap, magturo, magbago. Lalo na sa aming gawain ng paghahayag ng Ebanghelyo ng kaligtasan. Salamat po. Maging sa plataforma ng social media. Salamat po. Sa internet. Salamat po. Nawa o Diyos, dumating na ang panahon at ito'y mabilis na. Kami bilang yung mga anak, katipon-tipon na muli na may kalayaan, na doon, safety, sa biyaya mo. Lahat ng ito, Panginoon, ay inaasa namin sa iyo sa ngalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Okay, so tayo po ay dumako na sa ating pag-aaral ngayong gabi. So let us transition to our slides. So this is our Biblical Evangelism, lesson number 27. And I hope, again, gusto kong encourage mga kapatid, kung merong mga katanungan, kung merong mga malabo, please let us know. Let me know para po malino natin, masagot natin, at yun po ay very much welcome. Again, mabilis na review, pinag-aralan natin ang mandates ng evangelism sa New Testament, New Testament concept ng evangelism, yung ating pinaka-definition, and I hope sa dalas nating binabalikan yon sa nakabisado na natin. Evangelism is the work of God in communicating the gospel using Christians to men and women as sinners with a view of their conversion to the agency of the church. So nawa ay ito ho ay nakita natin na naka-ground sa Bible, and these are truths na maaari natin dapat natin panghawakan at tungtungan, at ito dapat yung gumabay sa ating gawain ng pag-eebanghelyo. Overview ng current evangelism sa practices. We looked at universalism. We considered decisionism, which is yung pinaka-popular sa panahon natin ngayon, and sad to say ay nagdudulot ng masamang epekto. Now, please do remember, hindi natin sinasabi na walang ligtas o walang naliligtas. Ang punto natin na ito ay hindi tapat sa kaparaanan ng Biblia, at hindi ito ang nagpo-produce ng maximum na conversion pagdating sa sang-ayon sa salita ho ng Panginoon. No? So, pag-pray natin at nawa patuloy tayong ingatan ng Diyos mula sa mga bagay po na ito. The message of evangelism, what is the message? It's the person and work of our Lord Jesus Christ. It's not the person and work of the pastor, no. It's not the name of religion, no. It's not a secret name of God, no. It is the person and work of our Lord Jesus Christ. Isang magandang talata sa Acts 1:8. Ang sabi ni Jesus sa kanyang mga disipulo, "And ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me." So ang mga Kristiyano, ang mga apostol at that point of time, at ang lahat ng mananampalataya are Jesus witnesses, mga saksi ni Jesus. So it's about the person and work of our Lord Jesus Christ. So, atin hong pinigyan diin na how should we do evangelism? Paano ba natin gagawin? And we do the objective approach. Objective number 1, ipakilala ang Diyos. Ipakilala ang Diyos kung kanino mananagot ang mga tao na makasalanan. Pangalawa, i-expose ang pagiging makasalanan ng tao. Dahil kung hindi sila makasalanan, ay bakit kailangan ng kaligtasan? So, isa yon sa mga mahalaga, lalo na ho sa konteksto natin dito sa Pilipinas. Pangatlo, to make clear God's provision of salvation in Jesus Christ. Okay? Ang tao ay makasalanan, hindi kaya iligtas ang sarili. Ang Diyos ang gumawa ng kaparaanan, nagbigay ng solusyon para magkaroon ng kaligtasan, at dapat kilalanin, tanggapin, magpailalim sa ginawa ng Diyos na ito. Pang-apat, explain God's term in offering salvation in Christ. Ano ba yung terms ng Panginoon? Well, nakita natin na dapat ay nandoon ang pagsampalataya sa ating Panginoong Jesucristo lamang. And then panglima, exhort and urge the appropriate response to the gospel. What is the appropriate response? Admission ng pagiging makasalanan. Again, doon sa mga objectives, admission ng pagiging makasalanan at walang kayang gawin para iligtas ang sarili.
i-appreciate ang freeness of the gospel. Salvation is not a reward or a payment, or not something that you gain. Salvation is a gift. It is free. Pangatlo, saving faith as expressed in trusting in and calling upon Christ. Yung pananampalataya nagliligtas at ini-express ito sa pamamagitan ng pagtitiwala at pagtawag sa ating Panginoong Hesukristo. At may kaakibat noon, kasama noon, the other side of the coin is denunciation of any other false means of salvation. Malinaw yun sa Philippians chapter 3. And then pang-apat, repentance expressed in seeking forgiveness and turning away from sin. Ano ho? Doon yung pagsisisi at malinaw ang sabi ho ni Apostol Pablo, repentance toward God and faith towards our Lord Jesus Christ. That is the faithful proclamation of the gospel at yun yung demand ng Panginoon sa mga makakapakinig nito. So again, in that part, how are we to do evangelism? Ang soul winner, ang objective niya is to communicate the gospel clearly and then i-urge, not manipulate, but to urge the unbeliever to respond accordingly to the truth that is presented to them. Tumugon ng sang-ayon, ng tama. May tamang tugon. At ano yung tugon na hinihingi? Pagsisisi at pananampalataya. Yun ang tugon na hinihingi ng salita ng Panginoon. At tayo ay, pagkatapos natin gawin yun, ipresenta ng malinaw ang ebanghelyo at sila ay hamunin na tumugon sa katotohanan ng ebanghelyo. Anong gagawin natin? Kagaya nga, ang maganda yung sinabi minsan ni John MacArthur is the philosophy or the doctrine of sleep. Paano siya nakakatulog? Well, parang magsasaka. Pagkatapos mong tanim, tapos mong magdilig, ang gagawin mo? Matutulog. Ganun din sa pag-ebanghelyo. Pagkatapos mong ihayag ang ebanghelyo, hamunin sila, and pinapanalangin mo sila, matutulog. We will sleep trusting God. Magtitiwala tayo sa Diyos, titingin tayo sa Diyos na siya ang magpapala, na kanyang gagamitin at pagpapalain ang matapat na paghahayag ng ebanghelyo sa pagsusoul winning. There is an essential, pero kailangan natin bigyan punto ito. There is an essential place for actual efforts pagdating sa paghahayag ng ebanghelyo. Again, nandun tayo sa pagkukomunika or communication in evangelism. This is our work. Ito yung ating gawain, ginagamit ng Diyos. Tayo bilang instrumento upang ihayag ang ebanghelyo. Kung naalala nyo ito last Wednesday, tinignan natin ito. Gusto ko lang din ulit bigyan sapagkat pwedeng mahulog sa magkabila. Do you remember ang sabi ng Panginoon kay Joshua? Huwag kang liliko sa kaliwa, huwag kang liliko sa kanan, manatili ka sa gitna. And that is our challenge sapagkat sa kaliwa o sa screen yung kaliwa, maaaring dumulas tayo doon sa kag-iisip na it's all up to me, sang-ayon sa efforts ko, techniques ko, methods ko, sa paraan kung paano ikukomunika ang ebanghelyo, sa husay ko, nakadepende sa kakayahan kong mangumbinsi at magpatanggap sa mga tao. Ayan, na para bang it's all dependent upon me. That is one side na hindi natin dapat pagkalagyan at yun na hindi biblical na kalagayan. Kung yan ang pananaw ng isang nagso-soul winner, yes, salamat sa desire, yung zeal, pero mali yung kaisipan na nakadepende ito sa kanya. Well, on the other side naman ng equation ay ito. It is all up to God. Well, Diyos ay soberano, bahala siya na magliligtas. Hindi ko na kailangan mag-exert ng effort. Well, actually, merong iba talagang hyper, hindi na kailangan mag-soul winning o mag-evangelize. Again, that is completely unbiblical and contradictory to the clear commands ng salita ng Panginoon. So, I do not need to exert effort na ipresenta ang ebanghelyo sa isang paraan na nakakapagkumbinsi or in a persuasive manner sapagkat ito naman ay nakadepende sa Diyos at nagbubukas ng mga puso at nagbibigay ng pananampalataya. So, that's on the other side na hindi din natin dapat pagkalagyan.
Ano ang dapat at ano ang biblical na posisyon? Well, ang biblical na posisyon ay yung nasa gitna. It's all up to God who uses me or us as a means. Ito'y depende lahat sa Diyos na ginagamit tayo bilang kaparaanan. Ano ho? So, hindi lang nakadepende sa tao, hindi lang nakadepende sa Diyos, o hindi ito'y nakadepende sa Diyos na gumagamit ng kaparaanan, particularly ang mga tagapaghayag. Therefore, ano ang conclusion? I must exert all effort in communicating the gospel persuasively and clearly while depending on God who opens the heart and brings people to Christ. So, kailangan nating exert lahat ng effort natin, resourcefulness, in communicating the gospel sa paraan na ito ay nakakapagkumbinsi at maliwanag habang dumidepende sa Diyos. Okay? Ang effort ay hindi. So, sana makita natin, it's a thin red line na maaari tayong dumula sa effort na manipulahin yung tao na may gawin. No. Ang effort natin ay tungkol sa mensahe kung paano ito gagawing maliwanag at mas nakakakumbinsi sa mga nakakapakinig. And then, ginagawa natin to habang tayo ay umaasa sa Diyos na nagliligtas. Ano ho? Again, in communication is part of essential in the definition of evangelism sa Acts 14 verse 1. At makikita natin ito dito maliwanag sa Book of Acts na ang Diyos ang nagliligtas. Dito, makikita natin yung part ng tao. Ang sabi ni Luke, ang ginawa nila Apostol Pablo ay ito. They so spake. They spake in a manner na anong naging resulta? That a great multitude both of the Jews and also of the Greeks believed. So that the manner of speaking, yung paraan ng pagsasalita ay merong kinalaman. And that is very clear sa text. Ano? So hindi natin dapat i-disregard yung effort, yung kaparaanan, yung presentasyon. Hindi natin dapat i-disregard yun. That will be not faithful to the scripture. Kung ang gawain natin, basta bahala na, sasabihin ko lang tapos na. No, we must exert effort to clearly, as much as we can, to present the gospel sa mga tao as convincingly as we can, ay ipresenta ito ng malinaw sa mga tao. So the manner of communication was calculated under God's blessing to produce faith. And then a few chapters after this, Acts 16, if you remember, verse 14, kay Lydia, pagkatapos mangaral ni Pablo, and again, no doubt, they so spake pa rin, pero malinaw din doon, God opened the heart of Lydia that she attended to the things that were spoken of Paul. So the balance is, ano ba ang balance? Diyos ba ang Diyos na nagbubukas ng puso o yung paraan ng pagsasalita? Well, again, it's the middle ground. Yung paraan ng pagsasalita, yung pagpapakahusay at pagiging malinaw at tapat sa Ebanghelyo, and then, umaasa sa Diyos na nagbubukas ng puso ng tao. Primary goal is for the people or the audience o yung prospect ay maunawaan ang Ebanghelyo, ang mensahe nito. We must be actively trying to convince and win people over through the proper presentation of the gospel. Nandun yung aktibong pagsusumikap natin na sila ay makumbinsi patungkol sa katotohanan ng Ebanghelyo. Anong implication nito? Pagdating sa paraan ng ating paghahayag ng Ebanghelyo, ang target natin is understanding. Ang target natin ay hindi emosyon. Ang target natin ay hindi desisyon. Ang target natin, una, ay yung kanilang pangunawa. Dahil we do believe na Lord, sa biyaya ng Diyos, at pag binuksan ng Diyos ang kanilang mga kaisipan at sa kanilang pagkaunawa sa katotohanan, sila ay sasampalataya. So, the best communication is where the understanding is most engaged. So, sabi nga natin na nakaraan, isa sa mga mahihirap na at kailangang iwasan natin o bantayan natin, siguro mas tamang salita, kailangan sa bantayan natin ay basta maging monologue lang tayo.
pagdating sa pagbabahagi ng ebanghelyo. Bakit? Pag monologue lang, puro ikaw lang ang nagsasalita, mahihirapan na mapanatili na captured yung atensyon ng atin hong kausap. So try to make it na merong dialogue kahit papaano. Pero again, mag-ingat sapagkat again, these are just practical things. Mag-ingat sapagkat may mga pagkakataon, naranasan ko na yon, na may pagkakataon na atat yung tao na mabuksan, magkaroon siya ng puwang na magsalita para maibulalas niya yung kanyang nalalaman. At again, kailangan ng mapagsasanay sa bagay ho na yon. Baka ma-hijack niya yung pagkakataon na sana ay maipresenta mo ang ebanghelyo, ay ma-hijack niya para maipakita niya yung kanyang nalalaman sa Biblia. So I hope you get what I mean. And there are those times. Pero again, ang punto ay maging engaging, maging malinaw, at again, maipaunawa natin ang ebanghelyo sa kanila. At ito ang pinakamagandang approach, biblically speaking. Systematic teaching is the regular method of gospel communication. Just an example, sa Acts 17 verse 2, sa Thessalonica, and Paul, as his manner was, went in unto them, and 3 Sabbath days reasoned with them out of Scripture, opening and alleging that Christ must needs suffered and risen again from the dead, and that Jesus, whom I preach unto you, is Christ. So again, 3 Sabbath days, opportunity, meron doon ay pumupunta si Pablo at kanyang pinipresenta, pinapakita, nagbibigay ebidensya, ipinapaliwanag na ito nga si Jesus na taga Nazareth ang napako sa krus na namatay at muling nabuhay, siya nga ang Mesiya. So again, yung approach is a systematic teaching. Hindi bulagaan 3-minute soul winning. So again, it's not a 5-minute soul winning. Again, ulitin ko ho, may mga time na meron ka lang talagang 5 minutes. Sabi nga ako kung di nagkakamali, si Alistair Begg ang nagsabi, you must prepare a 1-minute gospel presentation. Paano kung nakasabay mo lang sa elevator and by God's providence, nabuksan ng pintuan para pag-usapan ng ebanghelyo? 1 minute lang yung pagkakataon. But, ang punto ay ano ang hahanapin natin? Ano ang pagsusumikapan nating i-set up? Yung bang 5 minutes? O yung systematic na pagpapakita, pagpapaliwanag sa kanila ng ebanghelyo tungkol sa ating Panginoong Hesukristo? Maganda yung sinabi, dito maalala ko siya sabi, maganda yung sinabi ng isang tagapagturo, for 10, 20, 30, 40, 50 years, nakabaon sila sa kanilang tradisyon at paniniwala. At tingin mo sapat ang 5 minuto para dagli ang baguhin ang lahat ng ito? So, again, hindi yung posible sa Panginoon na gamitin yung 5 minutong presentasyon ng ebanghelyo. Pero makikita natin sa Bible, hindi yun ang layon, hindi yun ang, ano ba tamang salita? Hindi yun ang goal. Goal ay systematic na presentasyon ng ebanghelyo. So, important, the methods in evangelism to be used are those which secure the understanding of the gospel to the maximum, consistent with its spirit and message, and to the end of intelligent persuasion. So, and then, maximum understanding. So, mag-ingat tayo sa mga methods na ang purpose ay hindi mapaunawa, kundi merely yung emosyon lamang ang target o yung decision lamang ang target. And muli, babalik ako sa punto ko kanina. Tingin natin, ano ang makapagsisecure ng maximum understanding? Is it the 5 minutes? 1, 2, 3, pray after me? Or is it makapag-set up ng time to come to present the gospel in a systematic way? Para kung meron mang mga tanong, kung meron mang mga balabo, kung meron mang mga bagay na kailangan linawin, ay ma-deal doon. So again, ang goal natin is maunawaan nila ang ebanghelyo. At mamaya, meron pa tayong makikita na mahalaga kung bakit ko dinidiinan ang bagay po na ito.
Consistent with spirit and message. Again, binigyan na natin to last time. Ang Christianity, sabi nga ni C.S. Lewis, if false is of no importance, if true is of infinite importance. The only thing it cannot be is moderately important. This must be reflected in our methods or in our approach in evangelism. Kung ang daladala mo ay napakahalaga, it will reflect kung paano mo ito ibabahagi sa iba. Point, if we are dealing with something that is of infinite importance, do we aim to talk about it in 5 or 10 minutes, or do we seek to have more time to explain this very weighty matter? So muli, I'm not against na ipresenta ang gospel ng 5 minutes, 10 minutes, and it's good, it's wise na meron tayong bala for 1 minute, meron tayong bala for 5 minutes, meron tayong bala for 10 minutes or 15 minutes. Saan ka mang mapuntang sitwasyon, meron kang paraan na ipagpapresenta ng malinaw na ebanghelyo, pero ang punto is, what is our aim? And I think dito magkukulang ang ilang mga evangelistic approach na kanilang aim is 5 minutes and then makuha ang desisyon ng tao. I think that betrays yung halaga ng ebanghelyo na atin pong daladala. There will be cases, katulad ng lagi natin nililinaw, kasi baka mamaya katulad sa prayer, baka akala nila against tayo sa prayer, against tayo kapag ang prayer ay ginawang parte ng ebanghelyo or prerequisite to be saved. Hindi rin tayo against sa 5 minutes so winning. No. What I'm against is kung ito ang goal, no? There will be cases that we only have few minutes, but the point is the aim that we should go after. Ano ba yung layunin natin? And kagaya ng pinayo ko sa isang kapatid natin sa Panginoon, baka pinaka-wise yung talagang humingi. Respectfully and lovingly, tell them na meron akong gustong i-share sa inyo. Isang napakahalagang bagay. Pwede ko bang makahingi ng 45 minutes? Kahit libre ko kayo ng kape. Bigyan mo lang ng tigi-tigisang 3-in-1. So, mahirap. Siguro yung bagong kulo yung tubig, mahirap ubusin ng mabilis yung bagong kulong kape. Again, that's just an idea. Pero, because this is a very important matter, mas maganda maipresenta sa kanila ng mas maliwanag. Hindi yung nagmamadali. So, again, ay nawa, tulungan tayo ng Panginoon sa pag-unawa at pag-apply ng bagay na ito. Primary goal, understanding. In intelligent persuasion, we must persuade via understanding. Atin silang hihikayatin, hindi sa emotional appeal lamang, hindi sa pagmamanipulate lamang, kung hindi maipaunawa sa kanila. As we have said, yung mga objectives, maipaunawa sa kanila yung mga objective na yun. Our main tool ay ang katotohanan ng salita ng Diyos, simply and clearly explained. Note, we must be sensitive to the level of comprehension of the person to whom we are presenting the gospel. Again, maging sensitibo tayo sa paraan, ano yung comprehension ng tao. Again, maaaring maging mga noises, as we have studied nakaraan, na maaaring lumahadlang sa kanya para maunawaan niya ang ebanghelyo. So let us be sensitive on that. And again, matututo tayo sa mga bagay na ito. Muli, imagine sharing the gospel to a 7 years old. And then imagine sharing the gospel to a 70 years old. And then another way, imagine sharing the gospel to a 17 years old. So, magkakaroon tayo ng, iba nga ang magiging pagpapresenta sa kanila, pero kailangan maging tapat pa rin tayo sa mensahe ng ebanghelyo. Challenge, our duty, is to plant and water. And let us do it faithfully, eagerly, and to the very best of our abilities. So, gusto ko lang bigyan pansin to the very best of our abilities. So, God's sovereignty is not an excuse to not give our very best in presenting the gospel. Ang pagiging soberano ng Diyos ay hindi hadlang at hindi dapat gamiting hadlang para gawin natin yung pinakamahusay nating magagawa. Sa anumang kaparaanan na available sa atin sa matapat na paraan na paghahayag ng ebanghelyo. Let us use our God-given means, abilities, and gifts to communicate the gospel effectively. Gamitin natin ito
Gamitin natin ito, yung mga matalinong kaparaanan ng pagkukomunika. Isa sa mga proven ways is to use illustrations. Now, huwag tayong dumepende sa ilustrasyon. Depende pa rin tayo sa katotohanan ng salita ng Panginoon. But even in the Word of God, we can see Paul using illustrations, using analogies. It helps sa pagkaunawa. Isa sa mga paborito kong gamitin ngayon at siguro magiging pamilyar ang ating mga kapatid sa JCBC ay yung ilustrasyon ng traffic lights. Just to show na hindi usapan kung alin yung mas madami. Again, yung paniniwala ng mga tao na kahit madami kang kasalanan, basta mas marami yung kabutihan, pasok ka na. Again, that's the common belief ng marami sa panahon natin ngayon. Kaya, sasabihin, hindi ako perfecto, pero mabait naman. Again, dahil it outweighs, in their thinking, yung kabutihan nila outweighs their evilness, okay pa rin, pasok pa din. Again, yung ilustrasyon ng stoplights, kahit 99 yung nasunod mo, sinuway mo yung isa, huhulihin ka pa rin sapagkat meron kang paglabag sa batas. And that's the same pagdating sa Panginoon. Kahit 1,000, yung 999 yung kabutihan mo, meron ka isang kasalanan, pagbabayaran, hahatulan ng Diyos ang nagkasala laban sa Kanya. Because God is a righteous God. So, again, illustrations like that ay maaaring makatulong para mabuksan yung isipan. Oo nga, mali pala yung idea na dati kong pinaniniwalaan. Just to present to them a counter idea na ito yung idea nila, at then hamunin, ano yung mas lalapat sa Biblia. So, muli, nawa, tulungan tayo ng Diyos na maging klaro, makagawa ng mga kaparaanan upang maipresenta ng maliwanag ang Ebanghelyo sa kanila. Carelessness about our manner of communication cannot be excused by the pretext of God's divine sovereignty. Bara-barabay, soberano naman ng Diyos. Bara-barabay tayo sa ating evangelism. That should not be. Spiritual status, i-consider na natin, hindi lang yung comprehension, kundi yung spiritual na kalagayan ng ating kausap. Again, nandun yung katotohanan na ang tao is radically depraved. Apektado ng kasalanan ang lahat ng lugar, ang lahat ng area ng buhay ng tao. Sabi ng, again, the sinner has no ability to savingly understand the gospel by his natural powers. Walang kakayahan ng makasalanan na unawain ang ebanghelyo. Again, take note, ang context to unawain ito, maunawaan ito at kilalanin ito at tanggapin ito, o in a way, unawain ito sa kanyang ikaliligtas. Hindi yun kaya. Hindi ibig sabihin nito na pag sinaysay mong ebanghelyo sa hindi ligtas, ay parang alien language yung naririnig niya. That's not the case. Maaaring cognitively, mauunawaan niya, maintindihan niya yung salita, pero yung mensahe ng katotohanan, hindi niya kaya at ayaw niyang tanggapin. 1 Corinthians 2 verse 14. But the natural man receiveth not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him. So, hindi ibig sabihin, hindi niya naiintindihan, pero naintindihan niya, tingin niya, kalokohan. So, there is cognition, pero ang tingin ng isang ligtas, kalokohan yan. Hindi niya tatanggapin. At hindi lang basta yun. Neither can he know them. And know here is know it savingly, or to exercise faith, or to put trust dun sa ebanghelyo. Why? Because they are spiritually discerned. So, ang punto, ang pangunahing problema ng tao at pangunahing hadlang sa kanilang pagsampalataya sa ebanghelyo ay hindi mental, hindi edukasyon, o hindi spiritual. Kaya nga tayo ay nakaasa sa Panginoon. Number 2, every particular sinner will have specific sins or falsehood that will hinder the acceptance of the gospel. Ang bawat isang makasalanan, merong iba't ibang kasalanan, kalagayan na maaaring humadlang sa kanilang pagkaunawa or pagtanggap sa ebanghelyo. At it may do us well to approach evangelism having that in consideration. Kinukonsidera natin sila. Halimbawa, ang
binigyan ka ng pagkakataon na makausap ang isang pare o isang madre, o binigyan ka ng isang pagkakataon na makausap ang isang Seventh-day Adventist. Again, alam mo kung ano yung kanilang theological background. Or sa New Testament, makikita natin may iba't ibang new evangelistic encounters. Si Nicodemus, isang religious leader, ang woman at the well, na isang immoral na babae, ang utopian eunuch na nagbabasa ng salita ng Diyos, and the people of Athens na sa Acts 17, nababad sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. At makikita natin ang presentasyon ng Ebanghelyo sa lahat ng kontekstong ito ay merong pagkakaiba-iba. At ang layunin ay maipaunawa pa rin sa kanila ang katotohanan. So, una, again, ano yung mga estado? At pwede natin i-categorize yung ating mga nakakausap, and I hope ito ay makakatulong sa atin, una, ma-identify, and then pangalawa, paano natin sila, hopefully, sa biyaya ng Diyos, ay epektibong makausap at may presentasin sa kanila ang katotohanan. So, una is the infidel. So, ito tinawag nating infidel, yung openly defiant against religion in general and Christianity in particular. Meron yan, mga ganyan, lalo na yung mga atheista or atheist, openly defiant against religion and most particularly against Christianity, na andoon yung kanilang pagtanggi, ayaw, sa sinabi ni Apostol Pablo ay ito'y bias suppressions ng ebidensya na meron talagang Diyos. Malinaw sa salita ng Panginoon, Romans 1:28, and even as they did not like to retain God in their knowledge, God gave them over to a reprobate mind to do those things which are not convenient. So they did not like to retain God. Ayaw nila ng Diyos sa kanilang kaisipan. Sinisikil nila ang ang katotohanan patungkol sa. So it's an active effort para sa kanila. 1 Corinthians 2:14, again, yung natural man will not receive, it is foolishness unto them, neither can they know them. And then note, there will be different intensities of manifestation in every person. Itong manifestation na ito ng pag-ayaw, pagtanggi ng tao sa katotohanan ng Diyos, there will be different intensity of manifestations. At bigyan natin tayo ng halimbawa, isang atheist or maaaring isang tao na agnostic, sabi hindi, basta maaaring may Diyos pero hindi natin malalaman, so on and so forth, at kontento na siya doon na basta hindi kayang alamin. So there will be people na katulad niya. Anong kailangang gawin? Maaaring i-address ang ilang mga spesipikong kasalanan na kanilang kinalalagyan. Sabi nga ni Pablo sa mga taga-Korinto, know ye not that the unrighteous shall not inherit the kingdom of God, be not deceived, neither fornicators, nor idolaters, or adulterers, nor effeminates, nor abusers of themselves with mankind, nor thieves, nor covetous, nor drunkards, nor revilers, nor extortioners shall inherit the kingdom of God. So this is not meant to be an exhaustive list, hindi ito listahan ng lahat ng mga kasalanan, pero nakalista rito ang ilang mga kasalanan na particular, binigyan diin ni Apostol Pablo. At again, kung sila'y mananatili sa ganung kagagayan, hindi sila papasok sa kaharian ng Diyos. Challenge their presuppositions. So, meron silang presuppositions, they presuppose. Meron silang palagay, meron silang kinalalagyang paniniwala. At magandang hamunin ito, and note, in a loving and respectful way. Again, ang goal natin is not to win the argument. Goal natin is to present the gospel clearly. So, maganda yung advice ng isang tao na maaaring you win the argument but you lose the person. Sometimes better not to win the argument but keep an open line or a bridge. Maaaring hindi ka nga nanalo doon sa argumento pero napanatili yung bukas na pintuan para patuloy kayong makapag-usap. Rather than win the argument, then you lost the person totally. Kailangan natin maging maingat sa bagay na yun. Press upon him his own unanswerable questions. Walang Diyos. And then, ask questions. May mga tao na
naging madali lang sa kanilang tanggapin dahil yun ang gusto nila, pero hindi na naikonsidera yung mga implikasyon ng itong paniniwala na to. Kung walang Diyos, ano ibig sabihin ng buhay? Anong worth ng tao? Bakit masamang pumatay ng tao? Okay lang pumatay ng baboy? Kung walang Diyos, saan galing? Bakit tila mas mahalaga ang buhay ng tao? Ano ito? Yung moral values or justice or the lack of justice. Paano yun? Ano ang solusyon sa hustisya? Anong solusyon sa kawalan ng hustisya? Again, habang kinakausap mo yung tao, particular itong infidel, habang kinakausap mo siya, try to analyze, to observe saan yung mga aspeto na maaaring magbigay ka ng question sa kanila, ihamunin yung kanilang paniniwala upang mabuksan, upang umikot yung girnahe na mag-isip sila, i-consider nila ang mga bagay-bagay na oo nga that can slowly open the door sa biyaya ng Panginoon. Expose the hopelessness and vanity of life without God. Expose natin yung lalo na yung tao na walang pakialam sa Diyos, walang pakialam sa relihiyon, walang pakialam sa Biblia. Sabi na sa Itanos, for what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? So, expose that. Bigyan tayo ng Diyos ng karunungan. Kaya ang naging approach nga natin ay hindi scripted sa ating soul winning. Dahil iba-ibang tao nga ating makakausap. Mabigyan tayo ng Panginoon ng wisdom. And this is just a practical note. Kapag tinanong ka ng isang tanong, pinapresenta mo, sinusubukan mo isang umpisahan na ipaliwanag sa kanya ang ebanghelyo, and then tinanong ka ng isang tanong na hindi mo alam yung sagot. Hindi masama na sabihin na hindi mo alam ang sagot. Sabihin mo, hindi ko alam yung sagot. Guess what? Pag-aaralan ko, next week, usap tayo ulit, ha? So, meron kang na yung bridge para makausap kayo ulit and do your homework. Kaysa sumagot ka ng isang sagot na hindi mo alam at pipilitin mong ipakita na alam mo. So, again, it may be very, very practical and maybe also humble, humility na ipakita yun upang magpatatili na open yung linya doon sa tao na patuloy siyang makausap patungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Number 2, there will be people who are ignorant and careless. Ignorante. Wala silang pakialam na hindi nila alam. They think little of spiritual think little of his spiritual interests. Yung mga illusions of hope based on unfounded wish. Meron silang pag-asa. Siguro naman, tila, baka. Example, bahala na kung saan mapunta, langit o impyerno. Meron ako nakausap na ganun. Again, that's utter ignorance. Bahala na, langit o impyerno. Para bang sinabi mong bahala na, masunog ang bahay ko o hindi. And that's much worse. Much worse ang langit. Hindi ko muna iniisip yan. Mas mahalaga ang pera. Encounter na rin ako ng ganyan. Kailangan ng tao ngayon ay pera. So, again, merong mga tao na ganito ang kanilang kalagayan. Anong isa sa mga aim natin gawin? Well, is to awaken the sense of eternal interest and the prospect of judgment. Susubukan natin sa biyaya ng Panginoon na hamunin yung kanilang mga statements na ganun at ipapakita sa kanila ang katotohanan ng Diyos o mga ilustrasyon na maaaring magpakita ng katotohanan ng Diyos upang gisingin yung interest, yung pag-iisip na kailangan nga nilang magbigay ng atensyon patungkol sa mga eternal na katotohanan na ito. Suggestion, show them the reality and torments of hell. Ganun po ba? Bahala na. Well, ito ho kasi pinakita ng Biblia, sa impyerno may pagdurusa, matinding pagdurusa. Okay lang ho ba? Gusto doon kayo mapupunta? Again, maaari natin sila, i-approach ng ganun. Present to them the brevity of life and the coming judgment. Ganun kaiksi yung buhay. Pwedeng matapos kahit anong oras. At may darating na paghukom. Ilang mga verses, Hebrews 9:27, and as it is appointed unto men once to die, but after this, the judgment. Darating yung paghahatol, darating ang kamatayan, at darating yung paghahatol ng Panginoon. So, hindi mo dapat baliwalain ito.
Una, hindi mo alam kung kailan darating ang kamatayan. Pero sigurado darating ito at pagkatapos ng kamatayan, sigurado hahatulan ka ng Panginoon. So, uh, kailangan, para bang lindol, anong gagawin mo? Maghahandaan mo ba pag lumilindol na o maghahandaan mo na ngayon habang parating ang lindol o bago dumating ang lindol? Warning, willful ignorance has an aggravated judgment. Choosing the convenience of ignorance despite the availability of teaching will not pass an excuse before God. Yung bang, hindi, basta wala akong panahon, ayokong bigyan mo ng attention, ayoko na kami. Willingly sila ay gusto nilang manatiling ignorante, inaayawan nila ang katotohanan habang available ito, lalo itong nagpapagrabe ng hatol ng Panginoon. Sabi ng Romans 2 verse 4, or despisest thou the riches of His goodness and forbearance and long suffering, not knowing that the goodness of God leadeth thee to repentance? Winawalang bahala mo ba? Hindi mo ba pinapansin itong kabutihan ng Diyos, itong mahabang pasensya ng Panginoon? Anong sabi sa verse 5? But after thy hardness and impenitent heart, treasurest up unto thyself wrath against the day of wrath, against the day of judgment, and revelation of the righteous judgment of God. Take note of the word treasurous. It is a present continuing thing. Habang nananatili ka sa hindi pagsampalataya, nag-iipon ka ng galit ng puot ng Diyos. Pagbagsak dito sa araw ng paghuhukom, siguradong mas marami. So willful ignorance will not be an excuse. Isa sa mga madidil natin, isa ito sa madalas sa Pilipinas, is the self-righteous. Siguro dito tayo matatapos ngayong gabi. The self-righteous are confident in their own religion and imagined goodness. Kumpiyansa sila sa kanilang relihiyon. Kumpiyansa sa sila. Iniisip nila na sapat na yung kanilang kabutihan. Mark 2 verse 17. Sabi ni Jesus, I came not to call the righteous but sinners to repentance. And that's a big challenge sa atin. Hanggat ang tingin ng tao sa kanyang sarili, siya ay mabait, siya ay matuwid. Again, karamihan naman ay sasabihin hindi perfecto pero mabait pa rin ang tingin sa sarili. Again, yung ilustrasyon ng timbangan, yes, sinasabing wala akong masama pero mas madami naman yung kabutihan ko. Hindi sila lalapit sa tagapagligtas. Hindi sila lalapit kay Kristo. Hindi nila tidinggin yung panawagan ng paglapit kay Kristo dahil tingin nila okay lang sila. Yun ang isa sa mga dapat i-deal, lalo na dito ko sa atin bayan. Romans 2 verse 17, sabi ni Pablo, but thou art called a Jew, and restest in the law, and makest thy boast of God, and knowest His will, and approvest the things that are more excellent, being instructed out of the law, and art confident that thou thyself art a guide of the blind, and light of them which are in darkness, an instructor of the foolish, a teacher of babes, which has the form of knowledge and of the truth in the law. So ano sabi dyan ni Pablo? Well, particularly pertaining to the Jews, pero let us apply sa ating kalagayan, that you know His will, you approve the things that are excellent, you're instructed in the law, maaring maalam sa Biblia, confident ka pa na ikaw pa nga ang tagapagturo, ikaw pa ang nagtuturo sa mga tao magpakabait, ikaw pa ang liwanag, nag-a-advise sa mga tao. Again, talagang tingin mo sa iyong sarili, you are very good. Pero sabi ni Pablo sa verse 21, thou therefore which teachest another, teachest thou not thyself? Hindi mo tuturuan yung sarili mo. Thou that preachest a man should not steal, dost thou steal? Thou that sayest a man should not commit adultery, dost thou commit adultery? Thou that abhorrest idols, dost thou commit sacrilege? Thou that makest thy boast of the law, through breaking the law, dishonorest thou God? Anong punto? Ikaw na mabait ang tingin mo sa iyong sarili. Question. You who view yourself as righteous, itong question, are you perfectly righteous? Did you ever break God's law? Okay? Bait ka. Okay? Patulungin ka sa kapitbahay mo. Okay? Maganda ang tingin sa iyo ng tao. Nagsisimba ka linggo-linggo. Relihiyoso ka.
Okay, tanong. Ikaw ba ay may nalabag na sa kautusan ng Diyos? That's basically ang tinatanong ni Pablo sa mga Hudyo nito. O sige, Hudyo kayo. Marami kayo alam sa Bible. Lamang na lamang kayo kaysa mga hentil. Pero meron ba kayong nilabag sa kautusan ng Diyos? And the answer ng isang honest na tao, yes, there is. Ngayon, paano ngayon? May nilabag ka. Dapat kang parusahan dahil may nilabag ka. So, isa yon sa mga approach pagdating sa mga self-righteous. Ito yung isang tragedy sapagkat it is often found sa culture nga natin being religiously inclined ang maraming mga Pilipino because of the long-standing influence ng Roman Catholic Church. Romans 10:2, for I bear record that they have the zeal of God, but not according to knowledge. For they, being ignorant of God's righteousness and going about and to establish their own righteousness. Gaano katindi itong naglalarawan sa marami nating mga kababayan. They are going about to establish their own righteousness and have not submitted themselves to the righteousness of God. Caution, isang paalala, the language of the gospel is familiar to many Filipinos. Paalala natin, there's the danger of the knowledge is equal to faith. That's danger. Isa ho ito sa mga iniingatan po. Lalo na sa pagbabahagi ng ebanghelyo at pag may nagpapakilala sa akin na sila daw ay Kristiyano. Bakit? Dahil pag sinabi mo sa isang tao na I have encountered this personally, share ko na lang yung sarili kong karanasan. Binabahagi ko ang ebanghelyo at nagsisimula pa lang kami mag-usap at pag pinresenta ko yung natutunan ko, syempre 1, ikaw ay makasalanan, 2, si Jesus ay para sa iyo, 3, kailangan mong tanggapin si Jesus para ikaw ay maligtas. Pagdating sa number 3 na yun, ang sabi niya sa akin, tagal ko nang tinanggap. Tagal niyo tinanggap si Jesus? Oo, tagal ko nang tinanggap. Kaya nga tinanong ko kayo, pag namatay ka sa kayo pupunta, hindi niyo alam. Oo, hindi ko alam. Pero matagal ko nang tinanggap si Jesus. Kailan? At habang kinakatayatanong ko siya, sinusubukan ko unawain na ibig sabihin niya tinanggap niya si Jesus. Tinanggap niya nung kumpil. Nung kumpil, doon niya daw tinanggap si Jesus. Yung first communion, tinanggap niya ang katawan ni Jesus. Yung palang kanya Ang punto pa rin na ito, ang mga Pilipino karamihan, lalo na sa Roman Catholic influence, ay babad sa lengguwahe sa evangelical language. Si Jesus ang tagapagligtas, naririnig nila yan. Si Jesus ang kordero ng Diyos nag-aalis ng salita, nag-aalis ng kasalanan sa libutan, kinakanta nila yung linggo-linggo. Sampalatayanan mo si Jesus, pamilyar sila sa lengguwahe na yun. At again, familiarity breeds contempt. At kapag hinamon mo ang isang hindi mananampalataya, at lalo na babad sa lengguwahe na yun, kailangan sampalatayan mo si Jesus. Tagal na. Tagal na ako naniniwala kay Jesus. Nahandun nga yung panganib ng yung knowledge, having the knowledge ay ina-assume na equivalent na agad sa pagkakaroon ng pananampalataya. So, isa sa mga challenges, how will you show that? Paano ipapakita na itong tingin nila na nauunawaan nila na matagal na nilang sinasampalatayanan, hindi pala ganun. So, again, it will be a case-to-case basis. At kailangan nating maging maingat na baka mamaya nagsasalita tayo, kailangan mong tanggapin si Jesus, kailangan mo sampalatayanan si Jesus, kailangan mong sampalatayan ng ebanghelyo at iniinterpreta niya ito. Again, nandun yung noise, yung kanyang religious background, iniinterpreta niya ito sa kanyang kinalakihan at lagi niya siya, tinanggap ko na si Jesus. Yung kasabihan na ang isang taong hindi nawawala ay may hirapang magtanong ng direksyon. Tingin nila, hindi sila nawawala. Hindi nila bibigyan atensyon yung sinasabi natin. So, maging maingat, maging observant, at mabigyan tayo ng Panginoon ng wisdom as we share the gospel sa mga tao. We needed conviction, set the high standard of the law, ipakita, pinag-alalan natin nakaraan sa mga objectives, ipakita natin yung mataas na demand ng law, perfect obedience, yung spirit of the law, not just outward conformity sa kautusan, kundi yung spirito. Hindi lang basta hindi ka nangalo niya, kung hindi mo dapat nagdanasa sa ibang babae, hindi ka nagpapantasya, hindi ka nagdanasa sa iba. So, hindi lang yung
outward adherence, kung hindi yung inward uh, uh, abiding sa kautusan ng Panginoon. Matthew 5:20, "For I say unto you that except your righteousness shall exceed the righteousness of the scribes and Pharisees, you shall in no case enter into the kingdom of heaven." Ano ang problema ng righteousness ng scribes and Pharisees? It's more on outside, pero wala silang inside righteousness. At again, ang mga taong madalas natin nakakausap, ang tingin sa kanilang sarili ay mabuti. Madalas, ito ay outside, but not really an inward righteousness or godliness. Kakapusin at hindi sila papasok sa kaharian ng Diyos sa langit. So, dito natin isasara. Dito ko sinabi yung kanina, bakit mas maganda, mas ideal. Again, it is biblical. And it is very practical. Mas ideal na mag-set ng, sabihin natin, isang Bible study or baka pwede nyo hamunin isang buwan, every week, once a week, or 1 month, pupunta ako dito, ipapasenta ko lang sa inyo. Papaliwanag ko lang. Again, isa sa mga dahilan na yan, madalas sa mga nakakausap natin, babad na sa lengguwahe. Babad na. Si Kristo ay namatay sa krus para sa iyo. Alam nila yon. Pero paano natin yung ipapaunawa sa kanila? So, again, those are the challenges. Sa panahon nila Pablo, maraming mga pagano. That's the challenge. Paano ipapakilala ang tunay na Diyos in kontra sa mga peking Diyos? Sa panahon natin, ang isa sa mga hamon na ito, yung pagiging babad nila sa lengguwahe ng Ebanghelyo na hindi nila nauunawaan para talaga. Para natin ipapakita sa kanila yung kakaibahan ng Ebanghelyo na ating daladala. May God give us wisdom. God give us knowledge and guidance sa mga bagay po na ito. And I hope as I will bring this up, huwag po tayong mawala ng pag-asa. We grow. We improve. Sabi nga ng lolo ko ho, ng lolo Tino, tinanong niya ako, what's the largest room in the world? Ang sabi niya, the room for improvement. Kahit po si Brother Paul, natututo pa rin. And again, one of the best ways is we engage. Try to talk to people. At nawa, tulungan tayo ng Panginoon. Representa ng may katapatan ang Ebanghelyo ng kaligtasan. So we will close here. At pagkatapos ho ng ating time in the Word, after ilang minuto, ilubuksan natin yung ating prayer room para sa ating online prayer meeting. God bless po. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, salamat. 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 Salamat sa iyong salita na aming gabay. Salamat sa iyong salita na bibigay liwanag sa amin. Tulungan mo kami na patuloy na maging tapat. Tuloy na maging mainit, maging masipag, maging patuloy na nangangaral, nagbabahagi ng Ebanghelyo ng kaligtasan. Lord, iba-iba ang pinagkatiwala mo sa amin, iba't ibang kakayahan, iba't ibang resources, but Lord, help us to use all of this para ho sa ikakalat ng Ebanghelyo. Tulungan mo kami na gawin ito ng may katapatan. Tulungan mo kami na gawin ito ng may kahusayan. At kami titingin sa iyo na kumikilos sa pagbubukas ng mga puso ng mga tao. Ama, ingatan mo kami, ang aming bayan na patuloy na nakikipaglaban sa pandemya. Ingatan mo po ang iyong iglesia sa dakong ito. Ingatan mo po ang yung mga mananampalataya patuloy na paalalahanan sa kahalagahan ng pagtitipon, sa kahalagahan pagsamba, sa kahalagahan ng mga personal na disiplina sa mga spiritual na bagay. O Panginoon, tulungan. Sa aming pulong panalangin maya-maya, ikaw po nawa ang gumabay at magpala. Lahat ng ito ay hinihiling namin sa ngalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. God bless po. At tayo po ay magkita-kita maya-maya sa ating online prayer meeting. Magandang gabi.